Huwag kang tumaan. Magagalit siya sa kanila. Stay daw kayo sa bago. Sa likod. Stay at the back. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Panginoon na dapat sambahin, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pasalamatan, puriin, dakilain, hatiin sa lahat ng pagkakataon. Ito man ay sa kahit anong ginagawa natin na kung saan ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at lagi namumutawi sa ating bibig ang pag-alaala sa Kanya. Unang-una, pinapayuhan ko ang aking sarili at lahat tayo sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang pagkatakot sa Allah ay susi sa lahat ng kabutihan dito sa daigdig, lalo-lalo sa kabilang buhay. Pangalawa, tayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya, particularly ang mga hindi mabubuting gawain, pananalita, kilos at iba pa. Katulad ng topic sa khutbah na ito, Masya Allah, napakaganda ng topic mga kapatid. Dahil ang paksa na ito ay ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdanak ng dugo. Ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng patayan, ika nga sa pagitan ng pamilya, sa pagitan ng mga tribo, sa pagitan ng bawat isa. Ito yung dahilan kung bakit nagkahiwalay ang mga mahal sa buhay, magkakaibigan, mag-asawa, magkakamag-anak at iba pa. At naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang elemento na tumutukoy dito, at lalong-lalo sa mga gawain na ito. At naway protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong nagdadala nito. Tunay na ito ang gawaing kriminal at ang gumawa nito ay isang kriminal. Bagamat ay hindi niya kusang pinatay ang isang tao, pero siya naging dahilan sa pagkakaroon ng pagpatay. Siya naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdanak ng dugo. At matatawag siyang tinatawag na criminal. Siya ay mapanganib na tao. Siya ay masamang tao. Siya ay taksil. Bagos siya ay syaitan. Syaitan sa katauhan ng tao. Gusto mo ba na maging katulad nito? Syaitan sa katauhan ng tao? Gagamitin ka ni syaitan upang sambahin mo siya,
At ang pagsamba sa Kanya ay ang pagsunod sa anuman ang Kanyang kagustuhan. At yan ay bagay na kung saan ay napaka masama, ika nga. Ang taong ito, ang gawain ng taong ito ay naghihiwalay sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng magkakapatiran, sa pagitan ng nagmamahalan, sa pagitan ng sabihin nating magkakaibigan at iba pa. At nagbubulong, ika nga, sa mga tao, sa mga magulang, sa mga kabataan, at din sa mga kamag-anakan, at sa mga nagmamahalan. Darating, ika nga, yung taong ito sa mga tao na kung saan ay napakaganda ng hitsura. Makikita mo sa taong ito ay hindi batid sa kanya, ika nga sa kanyang hitsura, ang ating tinatangis sa kanya, ang mga katangian na ito, na nasa maayos, ika nga, yung taong ito. At para bagang siya'y concerned sa'yo, pero hindi mo alam ay unti-unting winawasak ang dangal ng isang tao o dangal mo. Hindi mo alam at hindi mo napapansin na unti-unting nilalamutak, ika nga, lamutak talaga, unti-unting tinatawag na sa tinutupok, ika nga, ang yung moral ng taong ito, subhanallah. Ang taong ito ay sabihin natin ay patalikod na tumira. Huwag niyong bigyan ng masamang pagpapakahulugan. Ibig sabihin, traidor. Taksil, ika nga. Malinaw? Patalikod na tumira, mga kapatid. Taksil talaga. Sabihin ay bagay na hindi mo makikita sa harapan ang kasamaan, pero pag tumalikod ka ay punong-puno ng tinatawag na kasamaan. At ang kanyang objective ay napakatindi. Mas matindi ang dulot, ika nga, o kaya ang epekto sa sangkatauhan. Subhanallah. Kaya nga't isang iglap lamang, dahil sa kanyang ginawa, isang iglap lamang, ika nga, ay mapupuksa ang mga tao, masisira ang mga tao, mawasak ang mga magkakaibigan, magkakaroon ng hidwaan sa pagitan isa, magkakaroon ng redo, ng tinatawag na pagdanak ng dugo sa pagitan ng tribo at iba pa. Subhanallah. Ito yung gawain ng taong ito, mga kapatid. Siya ang nag-aangkin at nagtataglay ng kasamaan. Sino ba ang mga kapatid na tinutukoy natin? Huwa syaitan rajim? Siya ba ang syaitan na kung saan isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa kadahilanan, bakit? Dahil ang kanyang objective ay napakatindi. Napakasindi ng kanyang tinatawag na objective. Siya ang nagpapakalat, ika nga, para magkaroon ng hidwaan at sa ganun ay magkakahiwalay ang mga Muslim, ika nga, sa isa't isa. Magkakaroon ng kasiraan sa kanilang tinatawag na kalooban. At sinabi ni Propeta, tulad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad aisa. Qad aisa ay ya'badahu o ya'budahu o ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab. Tunay na ang syaitan, si Iblis, ay siya ay nagkaroon ng hopeless, ika nga. Ano ba yung hopeless sa Tagalog? Nagkaroon siya ng kawalan ng pag-asa, nawalan siya ng pag-asa, nasasambahin siya ng mga tao, ng mga nagdarasal dito sa Jaziratil Arab. Ang Jaziratil Arab, ito yung tinatawag na Saudi Arabia. Okay, at iba pa mga karatig bansa ng Saudi Arabia na tinuturing na Arab, mga Arab Islands. So, nagkaroon ng, sabihin natin na nawalan ng pag-asa si Shaitan na sambahin siya ng mga nagdarasal sa tinatawag na Jaziratil Arab. Walakin, sabi niya, walakin fit tahrisi bainahum. Ngunit, sabi na, ngunit madadaan ito ni Shaitan sa ibang pamamaraan. Sa pamamagitan ng pagpapakalat at sa pamamagitan ng paglagay ng anumang bagay sa pagitan ng mga Muslim para magkaroon ng puot, para magkaroon ng sakit, ika nga, ang kanilang mga puso at para magkaroon ng tinatawag na grudge, galit sa bawat isa. Yun yung objective ni Shaitan. Sapagkat sa unang panahon, subhanallah, lalo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu panahon ng mga sahaba at ng mga salafus salih, ng mga mabubuti mga tao nung unang panahon, subhanallah, ay talaga namang pagdating sa pagdarasal, talagang very concentrated sila sa tatawag na pagdarasal. Wala silang iniisip na iba. Kaya nga, ang mga syaitan, ang iblis, ay nawalan siya ng pag-asa na yung ma-distract ang kanilang pagsamba,
dahil sa sobra taas ng kanilang tinatawag na iman at konsentrasyon pagdating sa pagdarasal. Ngunit, gagawa siya ng paraan para magkaroon ng problema, yung tinatawag ng mga Muslim dito. At lalong-lalo sa panahon ngayon, at lalo na sa panahon, wallahi, mga nangyari ngayon, subhanallah, nangyari nga sa kapaligiran ng, lalo pat nangyari ngayon, halimbawa sa pagitan ng Yemen, sa pagitan ng tinatawag na Saudi Arabia, at ng iba pang mga lugar, na kung saan ay nangyari ang pagdanak ng lulo, ng gyera, di ba pa? Yan dahil sa kagagawa ni Shaitan, walang duda. Kagawa ni Satanas, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Ano ito? Sapagkat, siyempre, nagkaroon ng tinatawag na gera o ng hidwaan sa isa't isa because of that, dahil sa galit. At of course, magkakaroon ng galit kapag mayroong kadahilanan. At yung dahilan na ito, yun yung udyok ni Shaitan para magalit ang tao, para mag-isip ang isang tao na gumanti. Para ang tao ay magkaroon ng tinatawag na hangarin sa kanyang buhay para sa ganun ay sa kaguluhan. At yun ay dahil sa bunga ng tinatawag na pambubuyo ni Shaitan. At kaya naman, nakapag sa panampalatayang Islam, ay ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang khamar. Ano ba yung khamar? Yung alak, anumang nakakalasing, at ipinagbawal niya yung sugal. Bakit? Kasi ito yung mga instrumento ng Shaitan para magkaroon ang puot sa bawat isa ang isang tao. Para magkaroon ng, sabihin natin, galit ang bawat isa. Diba? Normally, kapag ikaw ay alak at halos lahat, kapag lasing at lalango sa tinatawag na nakakalasing inumin, walang duda ay wala siyang maisip na kabutihan, kundi ang tinatawag na galit, di ba? Kaya nga't sumisigaw siya, kaya nga't nagmumura siya, hindi niya kontrol ang kanyang sarili. Na kung saan, siya ay biktima ni Shaitan. Biktima ni Shaitan, subhanallah. Kaya nga't maawa tayo doon sapagkat siya ay biktima ni Shaitan. Di ba? Dapat kagalitan natin yung gumamit sa kanya at hindi siya. Malinaw? At maging yung tinatawag sa sugal. Di ba? Pag sugal, pag natalo ka, ay magmumura ka dahil natalo ka. Di ba? Manapak ka dahil natalo ka. O di naman kaya ay dahil sa nakikita, yun, nangyayari sa sugal yan. Na pag medyo nalugi siya doon sa sugal na yan, ay aambangan niya sa labas. Di ba? Nandiyan yung mga gangster, di ba? Andiyan yung mga tinatawag na fraternity kuno. Mga brotherhood fraternity kuno. Na kung saan ay tutulong para i-ramp para tinatawag na sabihin natin ay kuhanin muli yung kayamanan o ari-arian natalo na kung saan ay nakuha sa kanya. Yan ay kaya ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ito, mga kapatid. Dahil ito ay wasilatu syaitan. Ito ay daan papunta sa gawain ng syaitan, gawain sa pangbubuyo ni syaitan, na kung saan ay ano ito? Ito yung pagkakaroon ng hidwaan, galit, puod sa bawat isa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون? Pagkatapos sa banggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala na of course yung sugal, yung khamar ay mayroon tinatawag na kabutihan, pero mas matindi ang kasamaan kaysa kabutihan. Bakit? Dahil innama yuridu syaitan, sa kadahilanan ang syaitan ay gusto ng syaitan. Ito yung nais ng syaitan ay yuqi'a bainakumul adawa. Ito yung nais ni Shaitan na magkaroon sa pagitan ninyo o pagitan ng isa't isa sa inyo ng puot at galit at hinanakit sa bawat isa sa inyo. Adawa. Pagkakaroon ng galit sa bawat isa. Wal bagda. Pagkakaroon ng puot sa isa't isa. Fil khamri, sa khamar. Ibig sabihin sa tinatawag na alak at saka sa maiser, sa sugal. Kaya suddukum ang dikril at bukod dito, nagpipigil ang mga ito sa gawaing pagdarasal. Di ba, paglasing ka, walang duda, ikaw ay maatin. Do you think na ang mga nagdarasa, ang mga tinatawag na, ang mga lasing, ay marunong silang magdasal? Yung nga hindi naglalasing, hindi marunong magdasal, paano pa kayo yung lasing? Di ba? Wala kang makita ang lasing na nagdarasal, kapatid. Kailanman. Kahit sa mga hindi mga mananampalataya. Di ba? Yung mga hindi mananampalataya nga, hindi nagdarasal sa ginawaan sila, paano pa kayo nasa lasing sila? Hindi na maalala ang Allah ang dakilang takapaglikha. Kailanman, ay talang, may sabi nagpipigil sa isang tao sa pag-alaala sa Allah, sa isa sa pagdarasal, at pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ang tumuntahon? Nababatid niyo ba ito? Gising ba kayo? Hindi na ba napagtanto ito? Kaya nga't ipinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kadahilanan ito ay wasila. Ito ay means, daan, papunta sa syaitan, para maging alipin ka ni syaitan, subhanallah. Kaya nga't wallahi,
alam nyo ba na ang syaitan ay nagpadala ng mga, sabihin natin, ng mga kawal niya, si Iblis. Si Iblis, alam natin na siya yung hari sa lahat ng mga hari pagdating sa kasamaan. Kaya naman, ang isang hari mayroong mga, kawal. Kaya naman, ang kanyang trabaho ay nagpadala siya ng kanyang mga kawal sa lahat ng region, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At gayon din, kung sino yung pinakamalapit sa kanya, siya yung pinakamataas, yung status sa kanya. Ibig sabihin, kapag malapit ka sa kanya, abay, miya-miya ka sa kanya. Okay? Miya-miya. You know? Fawqal miya wa khamsin. Pag ikaw ay malapit sa kanya. Subhanallah. At alam niyo ba kung ano yung pinakamalapit sa kanya? Paghiwalayan mo yung paghiwalayan mo at magkaroon ng puot sa isa't isa yung dalawang tao. Sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng magkaibigan, sa pagitan ng mga mananampalataya. Pag nagkahiwalay silang dalawa, dahil sa pagkakaroon ng galit na inudyok ni syaitan sa pagitan ninyo, wallahi, miya-miya yung taong yaon o yung syaitan na yon sa kay Iblis. Okay? Anong hadith, mga kapatid? Patunay dito. Sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u arshahu 'alal ma. Inna iblis yada'u arshahu 'alal ma. Tunay at katotohanan na si Iblis. Si Iblis, siya yung leader ng mga syaitan. Si Iblis. Si Iblis ay nilagay ang kanyang trono sa ibabaw ng tubig. At sa ibang narration, sa tinatawag na pusod ng dagat. Malinaw? At walang duda, ang dagat ay itinuturing na tubig. Huwag mong sabihin ang dagat hindi tubig. Okay? Okay, of course, ang tinatawag na dagat ay tubig, walang duda. Kaya nga, in-specific sa ibang narration na ito ay nasa kalagitnaan ng dagat. Malinaw? So, ibig sabihin, kahit huwag ka magpunta doon sa Bermuda Triangle, baka nandun yun. Hindi naman kung may Bermuda Triangle. Ang mahalaga dito, hindi natin lang samba dyan, Ustaz, yung pusod ng dagat. Huwag mo kung alam, kasi di pa ako nakabisita doon. Ang mahalaga, nasa pusod ng dagat. Malinaw, nasa gitna ng dagat, karagatan, mga kapatid. So, si Iblis, inilagay niya yung kanyang trono, nga sa ibabaw ng tubig, na kung saan ito ay nasa pusod ng dagat, nasa gitna ng dagat. Thumma yab'athu saraya. At pagkatapos ay dinideploy niya ang kanyang mga kawal, ang kanyang mga kasapi, ang kanyang mga miyembro. Dinideploy niya. So doon ka naman. Doon kay Abdulaziz, ikaw, doon kay Muhammad, ikaw, doon ka kay Pulano. Okay? Gawin mo ang ano mga harapat, nga. Doon ka sa ganitong lugar. Dinideploy niya ang kanyang miyembro. Sila'y nagtatrabaho 24 hours. Pakatandaan natin, ikaw patulog-tulog lang. Sila'y nagtatrabaho, hindi sila sinasahuran. Kapatid, ang kanilang gusto ay maging malugod si Iblis sa kanila. Yan ang gusto. Maging kapuri-puri sila sa mata ni Iblis. Kasi sinasamba nila si Iblis. Okay, malinaw? So kailangan ay kung sila'y gumagawa, abay, Muslim, subhanallah, dapat tayo ay gumising at gumawa rin, nang ikalalapit natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, mga kapatid, ay dinideploy niya yung kanyang mga miyembro. At pagkatapos, fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. At kung ano yung pinakamalapit sa kanya na status na antas, na kung saan yun yung pinakamiya-miya sa kanya, ay yun yung dala nito na fitna ay napakatindi. Ibig sabihin, kung sino yung mas malapit sa kanya at mas mataas yung status sa kanya, ang dalang fitna nito, mag-ingat ka saan kasi ang dalang fitna nito ay napakatindi at napakalaki. Subhanallah. Yajiwa ahaduhum fayaqul. At pagkatapos ay itong mga kawal na ito, mga miyembro na ito sa kanya, ay magre-report sa kanya. Meron din silang report. Kapatid, tayo nga sa kumpanya, may report tayo eh. Di ba? Ganun din si Iblis. Nagre-report ang kanyang miyembro. Sasabihin na ito yung ginawa ko sa ngayon sa araw na ito. Hindi ko siya tinantanan hanggang sa nasira siya, something like that. Okay? Sasabihin niya, fayaqulu, fa'altu kada wa kada. Fayaqulu Iblis, masana'ta syai'an. Sabi niya, ito yung ginawa ko sa araw na ito. Sabi niya, yan lang, wala kang ginawa. Walang kwenta yan. Mafi miya-miya. Okay? Khasara. Sabi sa kanya, wala yan. Walang kwenta yung ginawa mo. Halimbawa, pinuntahan ko si Abdulaziz, dinisturbo ko yung kanyang pagdarasal, nag-success ako, ay, wala yan. Simple lang yan. Ayoko niyan. Okay, gusto ko yung more. O, sino pa yung may mas matindi pa dyan? Okay, hanggang sa makala yajiwa, ay nakapatapos ang isa sa kanila ay darating din at sasabihin magre-report,
Fayakunu, sasabihin ngayon nila, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Sabi niya, hindi ko iniwan yung dalawang taong ito na mag-asawa hanggang sa nagtagumpay ako na sila'y masira at sila'y magkahiwalay. Sabihin niya ni Shaitan, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Okay, sabi niya, lalapit kay Shaitan, Mia. Okay? Ni'ma anta. Okay, brilliant, sabi niya. Okay, excellent. Napakagaling mo. Okay? Mumtaz. Subhanallah. Masbut. Lahat-lahat na lang. Okay? Lahat-lahat ng paburi. Sabi niya, you did a good job. Yeah, that is what I want. Yan ang gusto ni Shaitan, kapatid. Paghiwalayin ang tinatawag na dalawang tao sa pagkakaroon ng tinatawag na puot, galit sa bawat isa. Subhanallah. Ito ay napakatindi, mga kapatid. Subhanallah. At walang duda, isa sa mga tinatawag ni Shaitan, ng Shaitan, ay walang duda yung gawain, ay walang iba kundi yung gawain na katulad ng ginagawa ng mga seher, ng mga magician, ng mga nagsasagawa ng black magic. Okay? Yung mga pangkukulam din. Katulad dito yung pangkukulam. Diba? Pangkukulam, mga kapatid. Lahat ng ito, walang duda, ay instrumento ni Shaitan. Ito ay udyok ni Shaitan, na kung saan ay ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay isa sa mga gawain ng siher ay ang paghiwalayin yung tinatawag na mag-asawa. Yung siher, yung magic, sapagkat ang tinatawag na magic ay may kinalaman din sa tinatawag na pangkukulam kasi mayroon silang jinn, contact na jinn, upang sa ganun ay anuhin yung mag-asawa, udyukan na mag-asawa, para sa ganun, bababae, something like that, o ano pa man, kung magsagay magkahiwalay. Ngayon sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Na kung saan ang dalawang anghel na ito, si Harut at saka si Marut, ay pinadala sa Babylonian, sa tinatawag na Iraq noon, dahil sa panahon na kung saan ay ang mga jinn na nabubuhay pa si Propeta Sulaiman, alayhi salam, si Prophet Solomon, ay hawak ni Propeta Solomon ang mga jinn. Hawak ni Propeta Solomon ang mga jinn. At nung nawala na si Propeta Solomon, gumawa ng fitna ngayon yung mga jinn na ito, yung mga kafir na mga jinn na ito, para sa ganun ay maniwala ang mga tao na ito yung gawain ni Solomon. At ito ay walang iba kundi yung practice ng black magic, pangkukulam at iba pa. Hanggang sa nagiging rampan at kumakalat na ito sa tinatawag ng mga tao sa mga sasambayanan. Upang ito ay magkaroon ng awareness yung mga tinatawag na tao at magkaroon educate yung mga tao, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Harut at saka si Marut, dalawang anghel, upang ituro sa mga tao kung ano yung katotohanan sa magic na ito, sa seher, sa pangkukulam na ito, na yun ay walang iba kundi gawain ng kawalan ng pananampalataya. Kaya't huwag ninyong gawin ito. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ, at hindi sila nagtuturo, ika nga. Hindi sila nagtuturo, ipinapahayag nila kung ano yung katotohanan sa magic. Hindi sila yung nagmamagic. Kundi ipinapahayag nila kung ano yung katotohanan. Tuturo ko nga sila kung paano yung magic. May tuturo ko, ipapahayag ko, ito yung mga sign ng mga magic, ito yung mga tinatawag ng epekto ng magic. Yun yung pagtuturo. Hindi yung tinuturo na ako magmamagic ako sa harapan ninyo, ito yung magic, hindi ganun. Okay, kasi bawal yun, tinatawag na black magic, ika nga, bawal yun, sapagkat yan ay gawain ng Shaitan. Okay? So, itinuturo ng dalawang anghel na ito sa mga tao, at bago nila itunuro ay pakita sa mga tao yung katotohanan dito, ay sinasabi nila lagi, meron silang babala. Sabi nila, innama nahnu fitna, kami ay pagsubok lamang, kami ay pinadala lamang sa inyo para ituro sa inyo kung ano yung katotohanan na ito. Kaya nga't fala takfur, huwag kayong gumawa ng kawalan ng panampalataya sa Allah. Fayata'allamuna minhuma, kahit napag-alaman nila ngayon, mula doon sa tinatawag na dalawang anghel na ito, ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji, na pag-alaman nila na yung gawain na ito ay magwawatak, ika nga, sa pagitan ng mag-asawa. Maninaw? So yun ay gawain, kapatid. Ito ay kabilang sa tinatawag na instrumento, ika nga, para magkahiwalay ang dalawang tao sa pamamagitan ng black magic o kaya sa pamamagitan ng pangkukulam. Ngunit, mga kapatid, pero mayroon pang mas matindi pa dyan. Mas matindi pa sa tinatawag na black magic. Mas matindi pa sa tinatawag na pangkukulam. Mas matindi pa sa anumang
ginagawa ng ibang syaitan na dala at fitna nito mga kapatid. Mas matindi pa dito. At ano yun? Yun yung tinatawag na an-namam. An-namam, ang ibig sabihin ng an-namam, ito yung paninirang puri. Pagpapakalat ng chismes. Pasintabi po sa mga nagpapakalat ng chismes. Ito po ay para sa inyo. Okay? Kung matamaan kayo, abay, tumabi kayo para hindi kayo matamaan. Pero walang personalan, trabaho lamang. Okay? Nagpapahayag lamang tayo kung ano yung itunuturo ng Islam. Nagbibigay tayo ng babala batay sa Quran at sa hadith ni Propeta Sallam, dahil ang gawain na ito ay hindi makatarungan. Ang gawain na ito ay gawain ng syaitan. And therefore, since na ito ay gawain ng syaitan, kinakailangan maging aware tayo at magkaroon tayo ng pangamba sa parusa na nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ano bang pagkakaalam mo sa tinatawag na ma'am, mga kapatid? Ano bang alam mo? Ano bang idea mo patungkol sa paninirang puri, patungkol sa pagpapakalat ng chismes upang sa ganon magkaroon ng hidwaan yung dalawang tao? Wallahi, at ito yung nangyayari sa lipunan, mga kapatid, lalo pa sa Pilipinas, sa ating bansa. Mga kapitbahay mo na kung saan araw at gabi, simula sa tinatawag na umpisa ng pagbubukang liwayway, nakapwesto na sa isang mesa, at pagkatapos ay magchismisan at magpapakalat ng ano-ano man laban sa kanyang kapitbahay. At sa sino man pinag-uusapan, ika nga, yung kanilang tinatawag na yung kalagay ng ibang tao na kung saan ay wala silang pakialam doon. Wala silang concern, subhanallah. Doon sila naghahanap buhay. Doon sila nabubusog, ika nga, na para bang hindi kumpleto ang kanilang araw hanggat hindi sila makapagkalat ng chismis, makapagkalat ng anumang kapintasan sa isang tao. Subhanallah. So mga kapatid, kaya nga, ito ang pinakamatindi. Mas matindi pa sa magic, mas matindi pa sa black magic, mas matindi pa sa tinatawag na pangkukulam at iba pa, mga kapatid. Subhanallah. Pakinggan niyo yung tinatawag na sinabi ni Yahya bin Akhtam, na kung saan sinabi niya, an-nammamu syarrun minas sahir. Ang namam, ang namam sila yaong mga nagpapakalat ng chismis, naninirang puri sa kapwa. Yung mga naninirang puri, yung mga namam ay mas masama pa kaysa sa black magic o pangkukulam. Mas masama. Wa ya'malu an-nammamu fi sa'atin ma la ya'malu as-sahiru fi sanani. Tunay na ang namam ay makagagawa siya ng gawain sa loob ng isang oras na hindi kayang gawin ng isang mangkukulam sa loob ng isang taon. Okay? Ganong katindi, kapatid. Ganong katindi yung tinatawag na, kasi yung mga mangkukulam, kunti lang yung customer nila eh. Kunti lang yung customer nila. hindi mabenta, hindi siya mabenta sa market. Yung tinatawag na pangkukulam. Kasi maging yung mga tao, nature sa pangukulang takot. Takot na sila'y makulam din. Kahit wala masyadong lumalapit sa kanila. At sila ay napapansin, at sila ay talagang nahahayag, ika nga nakikita. Samantalang itong namam, hindi mo alam sa katabi mo, namam na pala. Diba? Magdi-deliver sa'yo ng mensahe, akala mo tumatabi, may concern. Alam mo ba, kapatid, na ganyan-ganyan? Alam mo, napakaganda ng itsura mo ngayon. Pero alam mo ba, sabi ni Pulano sa'yo, na. Hindi mo alam na yung kanyang tinatawag dala-dala, ika nga ay pagkawasak. Di ba? So, kayang sirain ang mundo sa pamamagitan lamang ng isang oras. Subhanallah. Kayang wasakin niya ang sambayanan sa loob lamang ng isang oras. Yung gawain ng namam na hindi kayang gawin ng sahir. Subhanallah. Kaya at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad na lamang halimbawa ang syaitan ay rasulul sahir, sabihin ay mensahero ng sahir, at ang ngayon ang namam ay mensahero ng syaitan. Subhanallah. Mula kay Fadl bin Abi Ayyash na sinabi niya, kuntu jalisan ma'a Wahb ibn Munabbih. Noon ako ay umupo kasama si Wahab bin Munabbih. Yan sa mga tinatawag na salafus salih. Fa'atahu rajulun, at nung kami ay umupo kasama si Wahab bin Munabbih, dumating yung lalaki sa kanya at sinabi ng lalaki na ito, inni marartu bi fulanin wa huwa yashtimuka. Sabi niya, alam mo ba, Wahab bin Munabbih, dumaan ako sa isang lalaki. At yung lalaki na ito ay inonsulto ka. Pinoy, minura ka. Sabi niya. Okay? Minura ka.
Parang asyon, dumaan ako sa isang lalaki at ito yung sinabi niya sa'yo. Bla bla bla, na ikaw ganito, mabaho yung utot mo, ganyan-ganyan, mabaho yung hininga mo, something like that. Okay? Mabaho yung kilikili mo, something like that. O any man na pagmumura, panginginsulto, ika nga. Yun ang sinabi ng lalaki na ito kay Wahab bin Munabbih. Kaya dahil dito, fagadiba, at siya ay tinatawag na nagalit, walang duda, fakala mawajada syaitanu rasulan gaira. Pero ang kanyang pagkagalit ay hindi dahil sa ginawa nung nag-insulto sa kanya. Sabi niya, nagalit siya, bakit? Dahil doon sa tinatawag na sa kanya. Sabi niya, hindi ko natagpuan. Wala na bang nahanap ng syaitan na mensahero kundi ikaw? wala na ba siyang nahanap ng syaitan kundi ikaw? Subhanallah. Na gusto mo maging mensahero ng syaitan, kapatid? Ay, bahala. Huwag na, oy. Okay? Kala, fama barehto minhu indi hatta ja'ahu dhalika rajul shatim, hanggang sa sabihin na nagkasama kami, sabi ng narrator, nagkasama kami ang buong gabi hanggang sa magkaumagahan. Hanggang sa kinabukasan, ay yung sinasabi ng laki na ito na nanginsulto sa kanya, dumating sa kanya. Dumating kay Wahab bin Munabbih. Fasallama ala Wahab at nagsalam kay Wahab. Okay? Faradda alayhi at pagkatapos ay tinugon ni Wahab ang kanyang salam. Wamadda yadahu at inuunat ang kanyang kamay. Wasafahu at nakipagkamay. Wa ajlasa ila jambihi at sabi niya, umupo ka. Okay? Umupo ka. So, although totoo yun ang kanyang sinabi, ang kanyang tinatawag na sinabi laban sa kanya, pero nagalit ba si Wahab bin Munabbih doon sa gumawa ng insulto? Ibig sabihin, tinuruan tayo ni Wahab bin Munabbih kung paano natin i-deal. Paano natin i-deal yung taong nanginsulto sa atin. Paano natin i-deal yung tao na nangalipusta sa atin o kaya nagsalita ng laban sa atin na hindi natin magugustuhan. Okay? Ito ay sa pamamagitan ng mabuting pakikitungo sa kanya. Kasi kung papatulan mo yun, ay bay, biktima ka na rin ni Shaitan. Kasi lahat silang dalawa, biktima sila ni Shaitan. Sila ay ginamit ni Shaitan para magkaroon ng pagkawasak at kasiraan sa sandaigdigan. At maaari mag-umpisa ang pagkawasak ng sandaigdigan sa inyo. Sa kanilang dalawa. Kahit naman hindi pinatulan ni Wahab bin Munabbih. Pagkos ay pinakitunguhan pa ng mabuti, sabi niya, umupo ka, mag-usap tayo, kumusta ka na, Masya Allah. Okay? So ganun kapatid ang pakikitungo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi bakit? Huwag na huwag nating hayaan magtagumpay sa atin si Shaitan. Huwag nating hayaan yan. Kasi yun yung ikatutuwa niya. Yun yung tinatawag na ikatutuwa niya. Maging sa halimbawa kapag tayo ay natapilok tayo. Natapilok tayo halimbawa, tapos magmura ka, tuwang-tuwa si Shaitan. Yo, that's my man. Okay, I like it more. Okay? Subhanallah. Oh, tutuwang-tuwa si Shaitan. Pero magkakastagfara ka, subhanallah. Nanggagalain din si Shaitan. Ayaw na yun. Na babanggitin mo yung Allah subhanahu wa ta'ala, alahanin mo yung Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nasa ganung kalagayan. Okay? Dahil kapag once na ikaw ay nagalit, nagmura ka, hindi mo alam kung makita mo lang sa Shaitan, nako sa sobrang tuwang, tumatambling na sa tuwa. Dahil sa ginawa mo na yaon, kapatid. Ibig sabihin, huwag nating hayaan na magtagumpay si Shaitan sa atin sa anumang bagay. Okay? Dahil pag pinatulan natin ang anumang gumagawa sa atin ng kasamaan, yan ay bagay na biktima na rin tayo ni Shaitan, subhanallah. Upang malaman natin kung gaano kadelikado yung taong ito, mga kapatid, subhanallah, mula sa Shaitan, sinabi ng isang lalaki kay Fudail bin Ghazwan, sabi niya, inna fulanan yaka'u fika. Sabi niya, tunay na pinagsabihan ka ng di maganda ng taong ito. Pinagsabihan ka ng di maganda ng taong ito. Insulto ka na pa man. Kala, laagidan naman amara. Sabi niya, tunay na galit ako doon sa nag-utos sa kanya. Nag-utos sa kanya, galit na galit ako. Ghafarallahu li fulan. At naway patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tao nagsabi sa akin ito. Biro mo? Ya Allah, patawarin mo yung tao nagsabi sa akin ng ganito na hindi maganda sa akin. Saan ako nagalit? Yung nag-utos sa kanya na sabihin niya sa akin yung bagay na ito. Okay? Kaya at kilala at tinanong siya, man amaraho, sino yung nag-utos sa kanya pala? Sabi niya, as-shaitan. Ang shaitan. Okay? Walang duda, kapatid. Lahat ng anumang bagay na binibigkas ng tao na masama o sinasabi na masama, ginagawa na masama,
Yan ay dahil sa tinatawag na pambubuyo ng syaitan. Alam natin, kasi ba, tayo, pagkatandaan natin, every one of us, meron tayong partner na syaitan. Okay? Nakalagay sa hadith yan ni Prophet sallallahu kullu bani Adam lahu qarin. Lahat ng tao ay meron siyang partner na syaitan. Okay? Partner na syaitan. So, huwag mong kaibaganin yung pagkaibigan. Okay, hayaan mong partner siya, huwag mong kaibiganin yun. Subhanallah, kasi maging syaitan ka na rin. Maninaw? So, kaya sabi niya, sabi niya, maging ikaw propeta ng Allah. Maging ikaw propeta ng Allah ay meron ka din kasamang partner na syaitan. Sabi niya sa na'am, walakin ayyadanillaha ta'aslama. Ngunit sabi, ibahin mo ako. Ako, tinulungan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa mag-aslama yung syaitan na ito. Ang aslama, dalawang interpretasyon, hanggang sa mag-Muslim ang syaitan na ito. Okay? O di naman kaya hindi man siya nag-Muslim, sa ibang interpretasyon, sa ibang magpapaliwanag, hindi man siya nag-Muslim, pero naging ligtas, ika nga ako, binoprotektahan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya, hindi siya nagbulong ng anumang bagay na masama sa akin, maliban lang ang nakabutihan. Okay? So tayo kaya kapatid, okay, wala to, of course, hindi natin nadadawa ng syaitan, yung ating partner na syaitan. So, ibig sabihin dito, huwag kang magpadala sa kanilang tinatawag na buyo, sa pambubuyo mga kapatid. Yung motivation nila, dahil doon kanila kukunin. Subhanallah. Kaya nga, walang duda, hindi natin lugod na tayo magiging mab'uth, magiging missionary na syaitan. Okay? Sino dito yung gustong maging missionary na syaitan? Mauna ka. Huwag mo akong idamay. Na kung saan, ang kanilang tinatawag na sabihin natin, yung kanilang tinatawag na sabihin, yung kanilang objective ay para sirain ika nga sa pagitan ng yung mga ahlul iman, yung mga tao may pananampalataya. At pakinggan ninyo, subhanallah, yung tinatawag na hadith mga kapatid, na kung saan ay nagpapaalala sa atin, at ito ay nangyari noon pa at maging sa ngayon, subhanallah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam. Gusto niyo bang malaman, ika nga sabihin ko sa inyo kung ano yung mas mainam na daraja, mas mainam na antas kaysa kaysa sa antas ng pag-aayuno. Mas mainam na antas kaysa sa antas ng pag-aayuno at sa kapagdarasal at sa kasadaka. Mas mainam kaysa sa mga ito. Qalu bala, of course, ang propeta ng Allah, kala salahu dhati albayn. Ibig sabihin, ang yung bang ikaw yung maging instrumento para magkasundo ang dalawang tao. Maging instrumento ka. Ibig sabihin, hindi ka pwede, huwag mong gawing instrumento ang sarili mo para maghiwalay yung dalawang tao. Sa halip na maghiwalay sila, ay ipagkasundo mo silang dalawa. Hindi yung sususulan mo yung isa para magalit yung isa at ikaw ay magkakaroon para kang magano ng flame ng sabi natin ng tinatawag na apoy, ika nga. Ikaw yung gagatong, ika nga, para lalong umano yung apoy. Hindi ganun mga kapatid. Kundi ikaw yung papatay doon sa apoy sa pagitan nilang dalawa. Sapagkat kapag ginawa mo yan, wallahi yung ginawa mo na yan, yung antas na ginawa mo, gantimpala, talagang aabutan yung antas ng nag-aayuno, nagdarasal at saka nagkawanggawa. Subhanallah, saan ka pa? Pagkatapos sinabi niya, فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ. Dahil yung tuluyang nagwawasak sa dalawang tao para masira sila at magkahiwalay sila, ang tawag sa kanya halika. Ang halika, pag pupunta ka ng barber, ang halika yung tinatawag na shaver, ika nga. Yun yung halika. Shaver. Okay? Halika. Pero halika ba tinatawag dito? Na shaver ba tinutukoy dito? Yes. La aqulu tahliku sya'ri. Hindi ko sinasabi na yun yung nagugupit ng buhok, sabi ni Prophet sallam. Hindi yun. Walakin tahliku din. Ngunit hindi ko sinasabi yung nagkakalbo ng buhok, kundi yung nagkakalbo ng pananampalataya. Ibig sabihin ay nagkakalbo ng pananampalataya, nangangulog naman na ay sumisira sa nagwawasak sa pananampalataya sa pamamagitan ng hidwaan. Yun yung shaver. So kapag ikaw ay nag-uudyok sa kanilang dalawa para masira silang dalawa at tuluyang magkahiwalay at tuluyang tinatawag na magpatayan hanggang sa magpatayan, you are a shaver. Shaver ka. Okay? Ikaw ay isang tinatawag na shaver. Ano bang shaver sa Tagalog? Yes, pang-ahit. Inahait mo. Hindi inaahit mo yung tinatawag na buhok, kundi inahait mo ang pananampalataya. Subhanallah.
mapang-ahit ka sa pananampalataya. Okay na yung mapang-ahit ka sa tinatawag na buhok eh. Huwag lang sa pananampalataya. Subhanallah. So, ano pang matitirang pananampalataya sa isang taong namam, kapatid? Sa isang taong gumagawa ng paninirampuri. Subhanallah. Wallahi, ito ay isang malaking krimen. Isang malaking fit na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga dahil dito, mayroong isang tinatawag na salaysay na kung saan ay sinabi ni Ata bin As-Sa'id, sabi niya, kadinto min Makkah, ako ay nakarating at nakaabot ng tinatawag na mula sa Makkah, nakarating mula sa Makkah, falakiya ni Sha'bi, at nakasalubong ko si Sha'bi, at sinabi niya, ya Aba Zaid, o Aba Zaid, atrif na mimma samita bi Makkah. Sabi, parating mo sa amin kung ano mang meron sa Makkah, ano mang doon meron sa Makkah, yung mga tao doon. Fakulto, sinabi ko, sami'tu Abdurrahman bin Sabit, narinig ko kay Abdurrahman bin Sabit, yakulo na sinasabi niya, la yaskanu Makkah tasafiku damin. Sa Makkah, wala kang matatagpuan nagdadanak ng dugo. Kasi bawal sa Makkah ang pagdadanak ng dugo. Wala akilu riba. At hindi mo matatagpuan dito yung mga kumakain ng riba, yung mga kumakain ng usury, yung mga pagpapalabis ang papapatub, yung 5-6. Walang ganon sa tinatawag na Makkah. Sabi niya, okay? Wala masyaim binamimatin. At walang nagpapakalat ng tinatawag na chismis at walang naninirang puri doon sa Makkah. Kaya nga sabi niya, fa'ajibdu minhu, at ako ay nagulat, hina adalan namima bisafakid dam wa akal riba. Ako ay nagulat nung inihambing niya yung paninirang puri doon sa pagkain ng riba at doon sa tinatawag na pagdanak ng dugo. Ipinantay niya. Ibig sabihin kasi yung pagdanak ng dugo makasalanan, malaking, ay sabihin, major crime, di ka nga, major sin. At yung pagkain ng riba as another major sin. Tapos yung namima, sabi niya, ako'y nagtataka bakit ipinantay doon sa status na ito, sa antas na ito. Kaya nga, fakala Sha'bi, as sinabi ni Sha'bi, wa ma yu'jibuka min hada, ano nakapagtataka dyan? Ano nakapagtataka? Wahadis likod dami wa turkibul adha'im illa bin namima. Hindi bagat ang dahilan ng pagdadanak ng dugo ay ang sanhi ng namima, paninirampuri? Hindi bagat? Okay. Hindi bagat yun ang cause ng paninirampuri, yung tinatawag na pagdadanak? Bakit nagpatayin yung mga tao? Bakit nagkasiraan yung mga tao sa social media? Nagwasakan, ika nga, nagbatuhan ng mga masasakit na salita? Why? Because of the chismis? Dahil sa mga sabi-sabi? Dahil sa paninirampuri? Di ba? Hindi bagat nagkakahiwa-hiwala yung mga artista? Dahil sa paninirampuri? Okay? Bakit ko alam yan? I was been there before. Hindi, joke lang. Okay? Kaya iniwan natin yan. So, ibig sabihin mga kapatid, ay yan ay bagay na kung saan ay malinaw. Nagkaroon ng pagdanak ng dugo dahil sa bagay na ito. Kaya nga tayo ay lumayo sa ganitong klase na tinatawag na ugali mga kapatid, at huwag natin kaibiganin yung mga taong nagdadala ng ganitong bagkos. Kinakailangan na turuan natin sila at sa ganun ay upang matuwid ang kanilang pamumuhay mga kapatid. Subhanallah. Kaya nga isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Gusto niyo bang ipaalam ko sa inyo ang mas mainam sa inyo? Qalu bala ya Rasulullah. Of course, o propeta ng Allah. Qala alladhina idha ru'u dhukira Allah ta'ala. Na kung saan ang pinakamainam sa inyo ay yung pag nakita kanya, maalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, dahil sa kanyang kabutihan. Yung pag nakita ka, immoral, kahalayan ang naaalala mo sa kanya. Hindi. Kundi pag nakita mo si brother, Masya Allah, yung kapatid natin ito, nagdadawa, namimigay, Masya Allah. Yung kapatid natin ito ay laging nakangiti, Masya Allah, kahit walang ngipin, Masya Allah, tabarakallah. Okay, nagsasadaka siya kahit wala siyang ngipin. Di ba? Dahil sa kanyang pagtawa, di ba? At tabassumu ala akhika sadaka. Ang pagngiti sa iyong kapwa ay sadaka. Di ba? At the same time, yung kapatid, di ba? Naalala mo siya, pag naalala mo siya, o pag nakita mo siya, naalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanyang ginawang kabutihan. Di ba? Alhamdulillah, sa kapatid natin na ito. Masya Allah sa kapatid natin ito. Di ba? Allahu Akbar sa kapatid natin ito. Hindi yung naalala mo kay kapatid na kung saan ay wala. Immoral yung nasa isip mo, kahalayan, o anumang katulad nito. Malinaw? Kaya thumma qala ala ukhbirukum bi syararikum. Gusto nyo bang malaman at ipabatid ko sa inyo ang contrary, ang opposite nito? Kasi kanina mainam, ngayon is masama sa kanila. Masama sa inyo. Sabi niya, al-masya'una bin namima, yung mga nagpapalaganap ng paninirampuri. Yung namumuhay sa paninirampuri, al-mufsiduna bainal ahibba.
na kung saan nagwawasak sa pagitan ng nagmamahalan. Okay? So ito mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga malaki ang warning sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, wala tuti' kulla halafin mahin, hamazim masya'in binamin. Huwag kayong sumunod, ika nga, sa mga taong mahilig mag-half. Mahilig mag-half ng kasinungalingan. Wallahi, wallahi, puro wallahi, yung pala'y kasinungalingan. Okay? Wallahi, bukra. Kasinungalingan. Wala pag bukra, wala. Wala nang ubus na yung bukra. Okay? Huwag kayong sumunod sa mga tinatawag na nag-half, ibig sabihin nagsaswear ng kasinungalingan. At the same time, huwag kayong sumunod doon sa tinatawag na nagpapakalat ng chismis at nagpapakalat ng paninirampuri sa bawat isa, sa kanyang kapwa. So huwag kayong sumunod sa kanya. Huwag nyo silang gawing idolo. Huwag nyo silang gawing tinatawag na sabihin natin ay magiging pattern ng inyong pamumuhay. Bagkus iwasan nyo siya mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah, yan ay bagay na pagdating sa libingan may, wallahi, alam niyo bang parusa ng isang tao nagpapakalat ng paninirampuri, chismis, sa libingan? Mayroon siyang parusa sa tinatawag na ilalim ng lupa at meron pa rin siyang parusa pagdating ng araw ng paghuhukom. Nakalagay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang libingan. Kasama niya ang kanyang mga sahaba. At pagkatapos ang ginawa niya ay sabi niya, fasami'a sauta insaniya yu'adzabani fi quburihima. Narinig niya, pinarinig sa kanya ngayon yung boses nung dalawang tao sa loob ng libingan na pinaparusahan sila habang sila ay nasa loob ng libingan. So pinaparusahan sa Islam, obligado kang maniwala na mayroong parusa at gantimpala sa loob ng libingan habang ikaw ay nakalibing. Na kailangan dito pa lamang buhay ka pa, maghanda ka na. Kung ang patutunguhan mo ba sa libingan ay mabuti o masama, parusa o gantimpala. Kaya ito nangyari sa pinaparusahan sila. Okay? Narinig ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ibig sabihin ay sila ay pinaparusahan at ang pinaparusahan dahil sa bakit sila pinaparusahan? Dahil sa dalawang malaking pagkakasala. Dahil sa dalawang pagkakasala. Tumakala bala biwahya kabir kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akhar yamshi bin namima. Ang isa sa kanila, siya ay pinaparusahan dahil sa hindi marunong mag-ingat kapag siya umiihi. Banda dito, banda doon yung kanyang ihi, pada sa kanyang mukha, umabot na yung kanyang ihi dahil hindi sa pag-iingat. Pinapagpag pa. Okay? Hindi pa satisfied, pinapagpag pa talaga hanggang sa magkalat-kalat yung kanyang ihi, papunta doon, papunta sa ibaba. Malinaw? So sa Islam, kinakailangan ingatan natin ang pag-ihi. At of course, obligado tayong maghugas. At kapag hindi ka naghugas, yun ang parusa sa iyo sa loob ng libingan. Matinding parusa. Okay? At isa sa mga ito, yung dalawang nakalibing doon, pinaparusahan siya dahil sa kanyang namima na ginagawa. Pagpapakalat ng chismis at paninirang puri sa tinatawag na kanyang kapwa. Subhanallah mga kapatid. At of course, sa araw ng paghukom, ang gantimpala sa kanya ay la yadkhulul jannatan namam. Hindi makakapasok sa paraiso ang mapagkalat ng chismis o naninira ng puri. Okay? Naninira tinatawag na puri. So hindi siya makakapasok ng paraiso. Walang chismosa at chismoso sa paraiso. Malinaw? Na kung ayaw nyo na hindi kayo makapasok sa impyerno, ayaw nyo makapasok sa tinatawag na impyerno at gusto nyo makapasok ng paraiso, iwasan ninyo ang pagpapakalat ng chismis. Iwasan ninyo na kung saan ay manirampuri ng iyong kapwa. Kasi duda ay sinabi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, sa mga nagpapakalat ng chismis, halimbawa, kung ikaw bilang isang tao, alam mo na siya nagpapakalat ng chismis, mga kapatid, wag na wag kang basta maniwala. Wag na wag kang basta maniwala. Kasi marahil yung kanyang daladalang mensahe ay walang katotohanan. Tayo ay binigyan tayo ng remedy. Paano natin pakitunguhan ito? Binigyan tayo ng solusyon ng Allah subhanahu sa banal na Quran. Kung ano yung ating magiging unang hakbang kapag dumating sa atin yung mga nagdadala ng chismis. Yung mga satire. Alam mo satire? Yun yung mga websites na kung saan ay puro kasinungalingan. Okay? Ano mang tinatawag na information sa pamamagitan ng direkta, dadala ng tao, sa pamamagitan ng mga websites, sa pamamagitan ng mga technology o ano pa man. Kinakailangan kapag meron tayong narinig na kaduda-duda, alam natin yung unang hakbang. At kung ano pa paano ito, tinuruan tayo ng banal na Quran, mga kapatid,
na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Kapag dumating sa inyo ang fasik yaon yung tinatawag na gumagawa ng di makatarungan, khuruj anit ta'a, tao na kung saan ay lumalabas sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, masamang tao, kilala siya na siya'y masama, kilala siya na sinungaling, kilala siya na kung saan nagpapakalat ng chismis, kilala siya na kung saan ay, whereas hindi mo alam kung sino siya, basta-basta lang dumadating sa iyo at nagsasabi siya ng impormasyon, may dala-dala siyang mensahe na kaduda-duda at di makatarungan laban sa iyo o kay laban sa isang tao. Na kung saan, fatabayyanu, bago kayo magsalita laban doon o bago kayo magkomento ng hindi maganda, ay kinakailangan i-confirm ninyo muna kung yun ba ay totoo. So, ibig sabihin muna, confirmation is the most important before you say something, before you give a commentary. Otherwise, kapag nagbigay ka ng komentary without any knowledge or background sa bagay na ito, ay ikaw pa yung mapaparusahan. Ikaw pa yung tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na yaon, mga kapatid. Okay? Antusibo ka mambijahala. Dahil bakit? Kapag hindi ninyo kinonfirm na yun ay totoo, maaari makasakit kayo ng yung kapwa na hindi nyo namamalayan o kaya wala kayong kaalaman. Because of your ignorance, ika. Okay? Makasakit kayo sa iyong kapwa. Makapanira kayo ng iyong kapwa dahil lamang sa impormasyon na maling impormasyon. Kaya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dahil kapag ginangyari ito, ay magiging kayo ay isang nadimin dahil sa ginagawa ninyo. Ibig sabihin ay magsisisi kayo sa inyong ginawa pero hindi na pwedeng ibalik ang inyong nawasak. Okay? Kasi ang kapatid, wallahi ang nawasak sa pamamagitan ng salita, mas matindi kaysa sa nawasak sa pamamagitan ng dala ng kamay. Kasi ang paggawasak ng dala ng kamay, maaring, halimbawa, winasak mo yung tinatawag na building, maaring mong ibalik yung building eh. Magpapatayo ka ulit ng building. After that, tapos na. Pero yung salita, pag winasak mo ang isang bagay dahil sa salita mo, napakahirap ibalik yon. Napakahirap ibalik ang tiwala. Pag nasira ang tiwala mo, ay walang duda, ay mahirap na ibalik yon. At alam natin sa isa yan. You know? So, at the same time, ay yung marka ika nga sa puso ng isang tao, ay daladala niya hanggang sa kanyang pagkamatay. Diba? Maliban lamang sa tinofika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang mawawala ito, ika nga, yung kanyang marka, nadala, mawawala siya. At yan ay bihira lamang na mangyari sa isang tao. You know? Pero once na kapag ang isang tao ay hindi tinofikan, yung ginawa mo sa kanya laban sa kanya dahil sa maling impormasyon ika nga, yan ay walang duda, magmamarka yan at baka sa kabilang buhay tanungin ka pa niya at singilin ka pa niya dahil sa iyong ginawa. So nas'alallah al-afiyah. At naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong katulad nito at mula sa mga elemento at ang mga bagay na dala nila na pagkawasak at pagkasira sa pagitan natin at sa pagitan ng mga tao. At naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kaibigan na katulad ng ganito at gayon din ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kapinsalaan at kapahamakan at naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala tagumpay sa daigdig at sa kabilang buhay at papasukin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ng sama-sama at ilayo tayo sa naglalagablab na apoy ng impyerno at parusa sa kabilang buhay at sa loob ng libingan. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang bilis niya tumakbo. Oh, tell me what I go. Yung what I go. Ang bilis niya talaga tumakbo. Nagkaroon ng video background yung legs.